Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan na naman ulit. So, pinasa sa akin 'tong video na 'to, 'no? Road rage daw sa Cainta Junction. So, nagva-viral ito video na 'to. Panoorin natin 'to, mga men. Gagi. Ay! Gagi. Na siyang sagasaan, no? Nakatumba yung motor niya kasi dun, eh. Ano ba yung driver babae? Baka nataranta or whatever. Well, no. Actually, kahapon pa sa akin pinasa itong video na to. Kaya lang hindi natin alam yung konteksto, mga men. Inabangan ko muna sa balita. So, panoorin natin sa balita yung nangyari sa 24 oras ito. So, ito yung istorya nung banggaan na yun. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Kita po sa isang video na hindi siya nagpapigil sa pag-alis kahit hinaharang na ng nakaalitang rider. Nakatutok si Mark Salazar. Isang minor road incident na pwedeng nauwi sa fatal road rage. Actually, yung mga minor na yan, dyan pa lang pwede na kayo mag-arigluhan, eh. 'Di ba? Ang babayaran mo na lang diyan yung gas. Oh, may babayaran ka. Pero hindi katulad nitong yung muntik mo ng sagasaan. Sa totoo lang, the more na gusto mong iwasan yung pangyayari na ganyan, the more na mapapahama ka lang, eh. Mas magandang harapin mo na lang yung problema, eh. Pwera na lang kung halimbawa magiging dahilan niya, no? Pero titingnan natin kung magiging dahilan niya dito ay siya, pinagbantaan siya na sasaktan siya or may gagawin sa kanya hindi maganda. Yun, maintindihan ko kung ba't siya tumakas. Pero kung halimbawa, yun tatakasan mo talaga dahil ayaw mo lang harapin, lalong lalaki ang problema mo doon, men. Ang sagian ng isang crossover at motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Ang mas nakuna ng video ay nung binabalandra ng rider ang sariling katawan para hindi makatakas Delikado ang yan. nakasagi sa kanyang motorsiklo. Paano Pero imbis na huminto, pinitik ng crossover ang rider. pwede maipit yung paa mo dyan, di ba? Kasi halimbawa, kung determinado kang takasan, sa bagay, kagustuhan niya rin talagang managot, ano? Pero wala ka laban dyan, men, eh. Ang the best dyan, kunin mo na lang yung yung plate number. 'Di ba? Kasi sa gusto mo mas malakas sa'yo yung kotse, eh. Baka mapahamak ka pa. Naiintindihan ko naman, nakagustuhan niya talagang maharang, 'di ba? Na bahagya pang nakaladkad. Hindi na binidyohan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot sa road rage. Itong si rider na tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, After which, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. Sa Cainta Police Investigation naman lumabas na hinabol pala ng rider ang crossover at inabutan niya at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung nagpang-abot naman. sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station natapos ang kaso ng road rage dahil sa amicable settlement.
Nagkarigluhan yung dalawang Doon din naman pala mauuwi eh. Di ba? Ngayon, papatawag pa na LTO ngayon. Yun din naman nakauuwian eh. Napansin nyo, the more na tinatakasan nyo yung problema, the more na lumalaki. Nandun na eh. Sino bang, ito ha, sino bang may gusto ng problema? Lahat naman tayo ayaw. Hanggat may iiwasan natin yan eh. Pero, di ba, makikita mo dito lesson, may mga time talaga na napasubo ka na, wala ka na magagawa, kundi harapin. Huwag mo nang tatakasan yon. Kasi the more na tatakasan mo yon, lalong mayayari ka. Kung ano yung shit na nangyari sa'yo ngayon, harapin mo na yan. Minimal na yan. Wala ka nang magagawa. Kumbaga, yan na yung abala mo. Eh, tumakas ka pa. Eh, alam mo namang ang daming human CCTV sa paligid, di ba? Lahat tayo, may cellphone na. Alam mo, may nangyayaring commotion o kakaiba, marami na naka-video. Wala ka nang laban doon, men. Di ba? Hindi na katulad nung dati na uubra pa yan, takas-takas na yan. Ngayon, hindi na. involved na yung MPV, driver ng MPV ay babayaran na lang yung Ganun din nasira na, doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay niya, mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho eh. Pinadalhan ng Sakit ang ulo, di ba? Wala eh. Ganun talaga eh. Di ba? May mga wrong choices tayo sa buhay. Ngayon, pagka natanggalan ka na ng lisensya, paano ka makakapagmaneho niyan? Paano na yung sasakyan mo? Di ba? Wala na. Benta mo na yung sasakyan mo or ang pamaneho mo na lang lagi, mag-hire ka na lang ng driver o kung sinong kamag-anak mo na may... Kaya lang abala yon, di ba? Instead na ikaw na lang yung magdadrive sa sarili mo, wala na. Di ba? Si mga kababayan ko, sometimes, hindi nakakatulong talaga yung pagtakas sa problema. At the same time, may mga insidente naman na yung pinapairal yung init ng ulo, magkakasakitan, hindi rin advisable yun. Tama lang, iiwas ka dun sa gulo na hindi maganda. Pero sa responsibility, huwag kang iiwas. Ano ibig ko sabihin? May mga time kasi pag nagkataasan na ng pride na uuwi na sa suntukan, katulad nung may nasuspindi or na-revoke na lisensya, umiyak pa nga siya eh. Yung nakipagsuntukan, di ba? Tapos na rin ang karir niya sa pagmamaneho nun. Hindi lang 3-day suspension, revocation ang nangyari. Di ba? Usap lang, wag nang idaan sa mga ganito. At kayo naman, yung, halimbawa kayo ang nabiktima, ang tanging gawin nyo na lang siguro ay kunin yung plaka. Wag na rin kayo magmaangas. Lalo na kung, halimbawa, may dikotse yung daladala nyo, Hindi ko kayo tinuturuan maging duwag. Pero sometimes iisipin nyo din may pamilyang naghihintay sa bahay sa inyo. Wag na gagawin yung bag, yung gaganunin yung hood ng sasakyan. Naranasan ko yun. Nakakabwisit talaga yun. Yung halimbawa, nagkairingan tapos hahampasin mo yung sasakyan. I don't know kung naranasan yun bilang driver, kayo may daladala ng kotse. Nakakabwisit yun. Parang gusto mo talagang manakit nun pagka yun ang naranasan mo. Kasi syempre, yung sasakyan na yan, para sa'yo, yan eh. Pride mo yan eh. Tapos gaganunin. Although na may mali ka, pwede namang siguro harangin ka ng konti. Tapos makikipag-usap sa'yo. Pero yung kakalabugin mo yung sasakyan, iwasan nyo yun dahil nakakapikon yun. Di ko sinasabi na
na mawala ang emotion nyo. Sometimes nakakagawa kayo ng hindi magandang desisyon, di ba? Pero hanggat maaari, iwasan nyo yung mga ganon. Kasi pag napikon yung nasa loob, hindi natin alam. Baka may dalang bakal yun or kutsilyo. Hindi worth it kasi na alagaan ng bayag pag mga ganito. 'Di ba? Or halimbawa tinakasan ka na, susundan mo pa. Naalala niyo yung sa Marilake, yung hinabol nung mag-ama dahil ginit-git lang siya. Actually pag ginit-git ka, wala naman nangyari, parang siguro nakat lang siya, no? Wala namang gas-gas yung motor, hinabol pa nila. May baril palang dala. Di patay yung tatay niya. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na mapakulong mo yung namaril na yon, wala, hindi na mababalik ang buhay ng tatay mo din eh. Naalala niyo yun dati, last year yata yun o ng isang taon. Yung hinabol pa nila, naka-ADV yung yung matanda eh. Ang sumbong, ginit-git ako oh. O talagang hinabol nila, di yun na nangyari. 'Di ba? Saktuhan lang. Halimbawa, kung ayaw makipag-usap at tatakas, kunin mo na lang yung plate number. 'Di ba? Show cause order ng LTO ang driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan para magpaliwanag sa hearing sa April 30. Sakit ng ulo. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Pwedeng ma-total ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, pwede na po namin i-impound. Actually sir, pagka nakita namin sila sa kalye, yung sasakyan, at na-verify namin nga na yung same sasakyan, pwede po namin i-impound yun. Batid ng LTO na minsan hindi talaga maiwasan ang sagian sa kalsada. Pero kadalasan, ang init ng ulo ng motorista ang nagpapalala sa sitwasyon. Oh, correct. 'Di ba? Yung accident palaging nandiyan naman 'yan eh. Kaya nga 'yun ang reason kung bakit sometimes meron tayong seatbelt, 'di ba? Hindi nangangahulugan na pag nag-seatbelt ka, nag-e-expect ka ng aksidente. 'Di ba? Pero ang purpose kasi ng seatbelt sometimes para handa ka lang kung anong mangyari. Analogy lang po yun kasi baka sabihin nyo, anong kinalaman ng seatbelt yan? Hindi, ang ibig ko sabihin, yung aksidente anytime pwede mangyari yan eh. Paghandaan mo man yung pagmamaneho mo, sobrang ingat mo man, paano kung nakasabay ka ng tulongge sa kalsada? Di ba? Pwede ka pa rin ma-aksidente kahit sobrang ingat mo, kahit sobrang dunong mo sa batas trapiko, kung may gago kang kasabay, makakaranas ka niyan, men. Kaya nga, pag nakaranas ka man na ganyan, control pa rin. Unang-una, pwedeng magkasakitan. Ang resulta nun ay mapahamak ang buhay mo. Or, pinakamaganda na lang, magkabayaran na lang. Or mag-usap na lang talaga. Doon din kayo patutungo niyan eh. Tumapang ka man ngayon. Awayin mo man yan, murahin mo man yung nakagit-gitan nyo yan. Darating din ang time na mag-uusap pa rin kayo niyan eh. Doon pa rin ang bagsak nun eh. Di ba? Yung initial na murahan siguro, hindi na may iwasan yun dahil parehas kayo mainit ang ulo. Pero yung ganito, yung banggaan na, ibang usapan na nito, men. Yung talagang sasadyain mo ng pitikin yung Itabiho ninyo, humanap kayong pulis, humanap kayong enforcer, at makipag-usap kayo ng ayos. Pero wag na wag yung gagamitin yung sasakyan, babanggain yung ibang tao, at makakapanakit kayo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Di tapos na ang karir niya sa pagmamaneho. Ganun na lang kadali. Wala na. Pairali mo ba naman yung init ng ulo eh. Init pa naman ang panahon ngayon, 'di ba?
nag-uumapaw ang pride ng mga kababayan natin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.